Salamat po sa mga papuso. Good evening po sa ating lahat. Ako po si V. Arboleda, ang founder ng AMV Learning and Development Center, coming to you live from Cavite dito po sa Region 4A. And tonight we're going to take a look at the scope of examinations. Ano ba ang dapat nating paghandaan para sa paparating na CSE-PPT sa March 3, 2024? Okay? Ano ang mga dapat nating pag-aralan doon sa mga ngayon pa lang magsisimula? It's never too late. Kayang-kaya pa natin yan. Basta bigyan nyo lang siya ng time, focus, and attention. Kayang-kaya nyo pong ipasa yan. Maniwala po kayo. Basta kayo lang ay magtiwala sa inyong sarili, no? Alright, so let's see. Hihintayin lang natin na dumami-dami ang ating mga kasama ngayon para makasabay naman sila sa pagsisimula ng ating diskusyon tonight. So hello nga pala sa mga estudyante ko sa batch 3D ng CSE Review. Nag-mock test sila kanina. Congratulations sa inyo. Kayo po ay tunay na matitibay ang loob. Ayan. Okay. So, ayan. Nasa 13 na po ang kasama natin ngayon. Hintayin ko lang na madagdagan yan para sabay-sabay. Okay. Para sabay-sabay. At hello din po sa mga estudyante natin sa Batch 3A. Huwag kayo magtatampo. Batch 3A, yung 5 months ang review. Batch 3B, 3 months ang review. Batch 3C, 2 buwan ang review. At sa Batch 3D, na 1 buwan ang pag-aaral. Hello din po sa mga enrollees natin sa final coaching. No? Ang final coaching po natin ay sa February 19 hanggang March 1. So gabi-gabi po yan, 7 p.m. to 9 p.m. Mondays to Fridays. Susuyurin po natin ang frequently asked topics sa CSE PPT. So, para po sa mga hindi pa nakakapag-enroll, join na po kayo. Meron pa tayo mga slots, ano? At samantalahin nyo rin po kasi naka-sale yan ngayon. Dati siyang 3,000 pesos, pero ngayon po ay naka-sale yan. Meron tayong Valentine's Day sale. It's only 2,000 pesos. So makakamenos po kayo ng 1,000 piso. Hello po kay Myra Joy Alatraca Macul, kay Tony Briones. Oh, nandito si Kathy Kasim. Ayan, good evening po. I-share nyo na po to sa mga kakilala ninyong sa tingin nyo ay makikinabang sa ating broadcast tonight. Kagabi po ay nag-live din nga pala ako na nagbigay tayo ng paalala kung ano yung mga dapat dalahin at hindi dapat dalahin sa CSE. Anong oras kayo dapat pumunta? Anong pwedeng isuot? Anong hindi pwedeng isuot? And so on. CSE Scope of Examination. Ayan. Ini-share ko lang to sa mga inalagaan kong mga grupo. Hello, Jane Marie. Naku, ang sipag naman ng Susante natin. Talagang kahit na nag-a-attend ng mga session, ay nag-aabang pa rin sa mga FB Live. Okay. Ayan. I think we have more. All right. So, para dun sa mga nanonood ngayon, ha, paalala lamang po, ang exam po ay sa March 3 na. Baka po nakakalimutan ninyo. So, that's 2 weeks and a number of days remaining. So, yun pong inyong mga exam stubs. Make sure na nakatabi po yan. Kung hindi nyo na matandaan kung saan nyo nilagay, magsimula na po kayong maghanap. Kailangan nyo rin magdala ng transparent bag or transparent envelope kung meron man. At yun pong inyong valid ID para proof of identity para papasukin kayo sa testing center. Kailangan nyo rin po magdala ng mask, ano, dahil nasa pandemya pa tayo ngayon. Yun pong black ballpoint pen. Kailangan nyo po yan kasi yan ang pangsagot ninyo, hindi po pencil, hindi sign pen, hindi gel pen, hindi friction pen, at hindi rin po marker ang inyong gagamitin dyan. So sumunod po tayo ha, black ballpoint pen po ang ating dadalhin. So bago tayo magsimula, nagpapaalala lang ako ng mga dapat nating ihanda para sa CSE PPT natin. Dapat din tayo magdala ng tubig na nakalagay sa transparent bottle. So hindi po pwede yung mga aqua flask ha. Hindi po pwede yung mga Coke in can, yung mga drinks na hindi nakikita kung anong laman. No? Kailangan nyo rin pong magdala ng alcohol spray pang disinfect. And pwede rin naman kayo magdala ng snacks. Pero make sure lang po na yan ay kakainin ninyo
bago o after mag-exam. So, anong oras po kayo dapat nasa testing center? Dapat po 7 o'clock nasa loob na kayo ng eskwelahan. Dahil nakita nyo naman po siguro sa mga balita or mga updates sa mga nagdaang CSE PPT, hindi po talaga pinapapasok. Mahigpit po ang ibang mga guard o CSE staff. Pagdating po ng alas 7 at hindi kayo nakarating doon, hindi na po kayo makakapasok. Maghihintay po kayo ng susunod na naman na exam para kayo ay mag-apply na naman ulit ng slot. And hopefully, makarating kayo on time sa inyong susunod na exam. Okay? So, hindi na po refund yan. Kaya, ingatan po natin. Alright, so we have now 47. Sabi ni Alex Chenico Valdez, good evening, Ma'am V. Good evening din po. Pati kay Leslie Bangona Subia, good evening. Kay Jessa May Sibonga, estudyante natin. Si Corolo, sabi niya, Miss V, paano kaya competition ng score sa CSE? That's something that we will never unbox. Sabi ni Myra Joy Alcantara Makul, hindi po ako makapasok sa Zoom, Ma'am V. Hindi po to naka-Zoom. I mean, hindi ko po in-invite ang mga estudyante sa Zoom for this live stream, ha? Naka-live lang po ito. Hello kay Jesseline Baldrez. Alright, so nandito na po mga kasama natin. I think I've also shared this. Have I shared this on my personal profile? I will have to check. Nakalimutan ko yata i-share. Alright, so right after I share this, pwede na po tayong magsimula. Okay, kasi gusto lang natin mahagip ang as many people as possible para hindi na sila pabalik-balik o maligaw pa. Kasi unfortunately, marami pong mga nagsasabi ng hindi naman base sa katotohanan, ano? Hello kay Hermosa, one of our students. Magandang gabi sa'yo. Alright, so pag-uusapan natin ngayon yung scope of examinations kasi ang dami pong nagkalat ng mga CSE reviewer, no? Yung mga naka-PDF files na hindi nyo malaman kung saan hinugot. Minsan kasi binibili ko lahat yan eh, tinitingnan ko, ano bang mga pinagsasabi nito mga reviewer na to, no? So, napapansin ko na ito palang mga binibigay nila mga reviewer kung saan saan hinugot. May reviewer ng UPCAT, may reviewer ng FOE. So, hindi po siya aligned. No? Yung mga nagkalat na mga murang reviewer dyan. Hindi ko nila lahat pero karamihan naman, no? Karamihan po ay hindi accurate. So, ingat lang po tayo dyan kasi baka aral tayo ng aral, hindi naman siya kasama sa scope, no? Sayang naman yung inyong panahon tsaka yung lakas ninyo. So, dapat mas maganda kung calibrated tayo, alam natin kung ano-ano yung mga i-discuss. Okay? So, yan. I think magsa-start na tayo sa ating discussion as to what the scope of examinations will hold. Okay. Ayan, sabi ni Darren Jainar, yes po, na-try ko tas napakagulo pa. Totoo po yan. Sabog na sabog yung laman ng mga PDF. Kasi syempre PDF yan, kinuha lang nila yan kung saan-saan. Hinugot nila sa mga cruise, sa mga group. Hello nga pala kay Coach Leonaline na lagi nagbibigay ng libreng mga reviewer na unfortunately pinapagkakitaan ng iba, no? Kaya minsan, hindi mo maiwasang mag-init din ang ulo ni Ma'am Leonaline eh. Si Ma'am Leonaline sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, isa po sa mga pinagkakapitagang CSE review coaches dito sa Pilipinas, ano? Very selfless human being. Talagang tumutulong siya sa mga nag-review, nagbibigay siya ng mga libreng lessons, reviewers, yan. Meron siyang group eh. Yan, no? So, anyways, hello po sa inyo, pati kay Coach Laika, sa mga top TSE passers in the previous years. Sabi ni Corolo, Miss V, pwede bang ulitin yung mock exam kanina? I mean, pwede ulit ako mag-try doon sa link. Yes po. Corolo is one of our students from Batch 3D. Nag-mock test kasi kami kanina. Yes po, sa mga Batch 3D, as I mentioned earlier, pwede nyo po yung i-take as many times as you want. Basta make sure po na 30 minutes lamang ang ibibigay nyo sa inyong sarili. Much better kung mayroong magre-remind sa inyo kung ilang minutes na lang ang natitira para hindi kayo madistract. Okay, so sisimulan na po natin ang pag-uusap natin sa scope of examinations. Now, ito pong scope examinations na ito ay base po sa feedback na nakukuha natin sa mga estudyante natin na nag-take ng CSE noong March 23, 2022 o March 13, 2022
June 19, 2022, August 7, 2022, March 23, 2023, and August 7, 2023. So, dyan po galing yung ating pag-uusapan ngayon, ano? So, hindi po ito lahat ay hindi po ganun ka-consistent yung kanyang frequency ika nga, no? So what I'm trying to say is, paiba-iba yan. Meron kasi siyang trend. Pero of course, it's the same topic. Liliwanagin ko lang pare-pareho po yan ng topic. Pero, depende kung alin dyan yung gagamitin nila, dadamihan nila for a certain exam. So for example, dati, napakadaming number sequencing na tanong. Tad ng number sequencing before the pandemic. Kaya nung resume ng CSE ang Civil Service Commission noong 2022, kandara pa ang mga tao mag-aral ng number sequencing. At sila rin ay nagkakanda kumahog na mag-aral ng how to solve word problems on age. Pero doon po sa mga nagdaang mga exam, naobserbahan po ng mga takers natin na pakonti na po ng pakonti ang mga tanong patungkol sa age problems. Yan. So, hindi natin sinasabing wag nyo nang pag-aralan, pero wag nyo lang siyang unahin sa ngayon. Ano? So, titingnan din natin ano ba yung mga frequently covered topics. Okay? So, pag pumunta kasi kayo sa mga announcement ng CSE, ang sinasabi niya lang, may math, may English, may general info. Kung may logic, kung prof ka, at kung ikaw naman ay sub-prof, meron kang clerical operations. Pero ano po ba talaga yung mga kinakailangan nating pag-aralan para handa tayo sa numerical reasoning o sa math, sa English, Filipino, para ready tayo sa logic, ready tayo sa clerical operations. Okay? Sabi ni Corolo, last March 24 ba yan? 26. Tad-tad daw sa math. Hello, Virgie, one of our students. Sabi ni Brian Rivera, pwede pa po bang mag-enroll, ma'am? Pwede pa, Brian. Meron tayong ongoing na sale. No, naka-sale ang ating final coaching. Instead of 3,000 pesos ay 2,000 pesos na lang po yan. Gabi-gabi ang ating klase, Monday to Friday, Feb 19 to March 1. Punta ka po sa ating, nandito ka naman ngayon sa ating official Facebook page. Mag-PM ka na lang at i-type mo po ang 2K para malaman namin, ayan lang ang iyong babayaran instead of 3,000 pesos. Okay. Sabi ni May June, good evening Ma'am V. Kailan po tayo mag-free coaching? Sa ngayon, hindi ko pa yun ma-prioritize. Inalagaan po natin ang 4 na batch natin sa CSE at naghahanda na rin po tayo para sa mga paparating na exam sa June 2. Meron tayong Fire Officers Exam, Penology Officers Exam, at Basic Competency on Local Treasury Exam. Pati na rin po yung NAPOLCOM. Lahat po yung 4 na exam na yun ay gaganapin sa June. So, mag-a-announce na lamang po ako dito kung mag-hold tayo ng free session. Tsaka binabawasan ko ng konti kasi yung ibang review coach nagpapabayad sa mga estudyante pero dito pinapag-attend sa free session natin. Yung mga free session sana natin para yan sa mga hindi maka-afford, no? Para yan sa mga gustong mag-self-study. But anyways, mag-a-announce tayo, ha? Anyway, sa mathematics, pinakamahalaga po na ating pag-aralan yung basic operations. Paano mag-add, mag-subtract, mag-divide, mag-multiply ng whole numbers, pati na rin ng decimals. Okay? So, yan po ay kailangan ninyo pag-aralan. Kung kayo po ay sasama sa final coaching, covered po ang basic operations para hindi kayo nabibigla. Ang isusunod nyo dyan ay ang percentage. Paano kumuha ng percentage, ng rate, at ng base. Dito po sa AMV Learning and Development Center, ginagamitan po natin yan ng Tagalog, no? Para mas maintindihan, no? Kasi yung percentage rate base, kaya tayo nahihirapan na pag-aralan yan. Nakakalito kasi. So sabi niya sa percentage rate base, ito daw letter P, meron kang P, meron kang R, meron kang B. Sabi niya ibig sabihin daw ng P ay percentage, no? Ang ibig daw sabihin ng R ay rate. Ang ibig daw sabihin ng B ay base. Ayan. Pero ito yung may simbolo ng, ayan. Pag nakita mo yung simbolo na yan, ibig sabihin rate yun. Kaya lang, itong dalawang to na kasi, ginagamit sila interchangeably. So, nalilito. So, ang ginagawa ko po dito sa AMV, pinapadali nating intindihin. Imbes na ang tawag namin dito percentage, tinatawag namin yan na parte ng kabuuan. At yung rate, tinatawag lang namin siya na rate. May symbol yan na ganyan.
At itong base, imbis na base, sinatawag namin buo or yung total. Para kapag meron na kaming nakikita na problem statement, kasi kahit na anong formula sa ulado mo, pero hindi mo alam kung saan mo isasalpak yung value niyan, hindi mo rin siya maya apply. So dito sa AMV, ginagawa natin, pinapadali natin yung explanation. Yung iba kasing ginagawa ng review center, kung ano yung kinagisnan nung high school, yun na rin yung tinuturo ngayon. Hindi na po applicable yan eh. Ang mga learner natin ngayon, maikli na po ang attention span dahil mga nagtatrabaho, puyat, pagod, stress, no? Kaya po dito sa AMV, ang percentage natin, pinapadali natin. Saka hindi lang tayo gumagamit ng isang method. Meron tayong 4 na method na pwedeng pagpilian ng mga estudyante natin para kung saan sila komportable, yun ang gagamitin nila pagdating ng exam. Kasi ang problema sa ibang review center, isang method lang ginagamit nila. Eh paano kung hindi yung trip ng estudyante? Hindi niya na naintindihan, feeling niya na mahina siya, no? So anyways, yan, percentage rate and base, kailangan natin yung pag-aralan kasi marami po niya, no? Maraming lumalabas niyan. Okay? And then, oh, hello kay Jay Fernandez. Oh, si Jay. Oh, hello Lak. Nak. Okay. So, percentage, ano pa, yung discounts. Oh, halimbawa, merong binenta dito, nakalagay dyan ay 1,000 pesos. Ayan. Tapos sabi niya, 25% off. Ayan. So, yan yung mga discounts. So, minsan tatanungin ka niya, magkano yung original price, magkano ang selling price, magkano ang discount rate, yan. Papagtumbling-tumblingin natin yan. Meron tayo yan dito sa AMV, ha? Yung markup naman, ah, marami kasi dyan na gumagamit din ang formula, no? Pero dito sa AMV, pinapadali natin yan. Pag nagbasa tayo ng isang problem statement, hinihimay natin, tinatanong natin yung mga estudyante, magkano ang puhunan? So, tinatagalog natin para maintindihan. Magkano yung pagkakabenta? Magkano niya binenta? Ayan. Tapos, tatanungin ko, magkano yung tubo? Yan. Pagka sinabi na kung magkano yung puhunan, magkano niya binenta, magkano yung tubo, saka tayo magsusolve. So, ganyan po dito sa AMV. Tinatagalog natin para talagang mahihimay natin yan. Hindi yung puro English. Hindi, kung di naman tayo sanay mag-English, hindi rin natin naintindihan, ano? Ano pa, yung mga commission. O, halimbawa, nagbenta ka ng isang property worth 1 million pesos. Tapos, sabi sa'yo, ang magiging commission mo 3%. Magkano ngayon yung ano, yung magiging commission mo? Yan, no? Ano kaya, minsan noon, may tanong dyan na yung commission mo, kumita ka ng 20,000. Okay. Tapos yun daw, 20,000 na yan, yan daw ay equivalent sa 5% nung binenta mo. Tapos tatanungin ka niya, magkano ba yung binenta mo? Yan. Yan yung mga tanong yan. Hinihimay natin yan dito sa AMB. Okay? Ano pa? Dapat pag-aralan natin yung interest. Yan. Halimbawa, meron kang time deposit. Okay? Time deposit, kunyari, nakalagay sa problem statement. O, nag-save siya ng 50,000 pesos. Ang annual interest rate daw ay 1.5%, ayan, per annum or per year. Tapos iniwanan niya yung pera niya doon ng 3 years. Ganyan. Ang tanong niya, magkano yung overall na interest? Ganyan. Okay? Minsan naman, may tanong na sasabihin niya sa'yo kung magkano yung dineposit, hindi niya sasabihin kung magkano yung rate. Pero tatanungin, sasabihin niya sa'yo kung magkano yung kinita. Kumita ko na rin ng 5,000 pesos. Yan. So, papatumbling-tumblingin din natin yan dito sa AMV. Kaya bang pag-aralan yan ng 3 linggo? Kayang-kaya po yan. Kayang-kaya. Marami tayong pastors na nag-enroll sa ating final coaching. No? So, 2 weeks, 2.5 weeks nag-aral, nakapasa. So, kayo din, kaya nyo rin yan. Ano pang dapat pag-usapan? Yung mga motion. No? Diba, meron kang kotse. O, nakalagay sa problem statement mo, may kotse. Tumatakbo siya ng 80 kilometers per hour. Oh, tapos nagbiyahe siya ng 4 hours. Ang tanong, gaano kalayo ang kanyang narating? Yan, mga ganyan. Tapos minsan, isang sasakyan, minsan dalawang sasakyan, no? Minsan magkasalubong yung sasakyan. Minsan naman, ano, nag-overtaken yung mga sasakyan, iba-iba.
So, hihimayin din natin yan dito sa AMV Learning and Development Center. Tsaka sa mga nagsi-self-study, ang advice ko sa inyo, kung ano yung pinakamadali, yun ang unahin yung pag-aralan. Kasi pag inunan nyo yung mahirap, na-stress na kayo, na-frustrate na kayo. Ayaw nyo na, di ba? Unahin nyo yung pinakamadali. Ano pa? Ratio and proportion. So, dito po sa AMV, ginagamitan din natin yan ng style, no? Para mas madali siyang kwentahin. So, halimbawa, sabi niya, oh, etong si Don Pepot. Ayan, si Don Pepot daw, magpapamana daw siya sa mga anak niya ng property. Ang ratio daw ng kanyang pagpapamana sa mga anak niya, 1:2, 2:4. Sino-sino yung mga anak niya? Sini Erica, si Jimmy, at saka si Tony. Kunyari lang, no? Tapos tatanungin ka niya, ilang properties yung makukuha ni Jimmy kung ang overall na property niya ay 15. 15 kunyari yung lupa. So yan, pag-aaralan din natin yan. Solving word problems on ratio and proportion. Tsaka maraming na-intimidate dito pero sa totoo lang, kayang-kaya niyo po yan ha. Papadaliin po natin yan dito sa AMV Learning and Development Center. So, hindi pa po tayo tapos. Nagsisimula pa lang po tayo. Kaya nga, mas maaga kayong mag-aral, mas maganda. At posible po yan kasi dito sa AMV, pinapadali namin ang paliwanag. Hindi tayo nagmamadali. Simple po natin ang konsepto para hindi kayo mahirapan, hindi kayo ma-stress. Okay? So I would like to encourage you to join our final coaching course kasi kahit na Feb 19 pa yan, pag nag-enroll kayo today, may access na kayo sa materials natin starting tomorrow. Di ba? Okay. Ano pang mga dapat nating pag-aralan? Marami din daw lumalabas na fractions eh. Ang hirap kasi nung fractions. Hindi naman tayo sanay tumingin sa mga ganito, no? Meron kang tinatawag na proper fractions, improper fractions, tapos nang gulo pa tong mixed fractions na to. Tapos gusto niya pang gawing decimals, ganyan, 'di ba? So, ito pong mga fractions na to, kaya niyo po yang namnamin. Hayaan yung ipaliwanag ko yan sa inyo. Okay? Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Iga-guide ko kayo dyan sa fractions. Sa mga estudyante ko dito sa AMV, alam na nila yan. Nagugulat sila, madali lang pala yung fractions. Kasi puro shortcut po ang ginagawa natin. Halos puro hack na hindi minamadali. Kasi ito pang problema eh. Pag pumunta tayo ng YouTube, masyadong mahaba yung video. Too long. Masyadong mahaba yung video. Ano? Ano kaya too serious or too complicated pag nasa YouTube ka, 'di ba? So ang ginagawa ng iba, saan sila pumupunta? Pumupunta sila sa TikTok, no? Ang problema naman sa TikTok, masyadong maikli, no? Too short. Ano pa? Too fast. Kaya nangyari, kapag nasa YouTube, masyadong komplikado. Bakit? Kasi yung mga nandyan, mga teacher, mga traditional na teacher, no? Sa TikTok naman, may mga mahilig katulad ko, mahilig mag-hack. Kaya lang, limited kasi yung time sa TikTok. So, sobrang ikli. Hindi rin natin maintindihan. So, maghahanap tayo ng sweet spot. Sa AMV po, meron tayong hack, no? May mga hacks tayo sa English tsaka sa math, pero hindi rushed. Hindi siya nagmamadali. Okay? Bakit hindi nagmamadali? Eh, di ba 2 hours a day lang? Kasi po, kahit natapos na yung 2 hour session natin sa Zoom, siksik liglig at umaapaw po ang mga videos na ako mismo ang gumawa, mga quizzes na ako ang gumawa na naghihintay sa inyo sa Google Classroom. Para kung may time pa kayo sa madaling araw, umaga, tanghali, hapon, gabi, pwede pa kayo mag-aral on your own. 'Di ba? So, kayang-kaya niyo po talaga ipasa yan. Ano pa? Pag-aralan niyo rin po yung integers. Naku, V. Kailan ko ba talaga gagawing positive ang isang number? At kailan ko ba siya gagawing negative? At ano ba ang difference ng negative na nasa labas ng parenthesis at ng negative na nasa loob ng parenthesis? Ayan, pag-aaralan din po natin yan. Okay? So, hindi natin yan mamadaliin. Ano pa? Exponents. Mga squared, cube, mga ganyan. Number sequencing. Naku, iba-iba ang lumalabas dyan. Ano? May number sequencing dyan. Magugulat ka na lang. May ganito. 0 daw. Naging 1.
naging 4. Mamaya-maya, sabi niya 9. Tapos, binigyan ka niya ng 16, naging 25. Iniisip mo, ano nangyari? No? Eventually, what was happening was, ini-square niya pala yung mga number. So, 0 squared, 1 squared, 2 squared, 3 squared, and so on. So, dito, pinapakita ko lang sa inyo na may iba't ibang style po ang number sequencing. Pag-aaralan din natin yung mga hack dyan, mga strategy. Para pag nakita nyo yan sa CSE, hindi nyo man siya kakayanin agad-agad, may pang-diskarte kayo. Okay? Sabi ni Yoli de la Cruz Dagun at saka ni C. Bursteed. Sabi niya, details po paano mag-enroll and how to enroll po. Ayan, mag-PM na po kayo ha. PPM din namin kay mamaya. Okay, sabi ni Corolo, mag-enroll na kay Promise. Nakakagulat yung mga techniques at hacks. Masasabi mo na lang, ganun lang pala yun. Thank you so much for your vote of confidence. Thank you so much. Yan, si Corolo po ay susante natin. Ano pa? Geometry, no? Ang geometry po ay sayang naman kasi yung puntos, 'di ba? So halimbawa, sabi niya perimeter. Naku, ano ba yung perimeter na 'yan? Nakailang beses na akong sauluhin yung perimeter, yung area, yung circumference, yung diameter, yung radius. Hindi ko 'yan masao sa ulo. May good news po ako sa inyo. Kasi dito po sa AMV, hindi tayo nag-memorize. We don't memorize here at AMV. Kasi po, alam natin na our memory is not 100% reliable. Kaya naman po, pinapadali namin yung pagde-deliver ng exam. Pinapasimple namin para mas ma-appreciate nyo. Kasi pag nag enjoy kayo, mas natatandaan nyo yung style. Diba? So, bigyan ko kayo ng sample para sa mga nanonood ngayon. Pag sinabi niyang, wag sana magtampo yung mga susante ko, magbibigay lang tayo ng sample, ha? Okay, magtatampo. Sabi niya, what is the perimeter of a table with a length of 10 inches and width of 5 inches? Okay. So ito, quick lang to ha. So sabi niya perimeter. Ibig sabihin kasi ng perimeter, sinusukat niya yung nasa paligid. So kumbaga kung meron kang lote, gusto mong pabakuran yan kasi ayaw mo na may pumunta na squatters o mag-trespass, tatanungin mo, ilan bang yarda, ilang feet ng hollow blocks yung kailangan kong itayo dyan. So sabi niya, ang haba daw ng table ay 10 inches. So ito yung haba niya, lalagay ko dyan 10 inches, no? Yun daw lapad ay 5 inches. So, lalagay ko dito, 5 inches yung lapad. Now, nung elementary high school, pinapag-memorize tayo ng formula. Dito po hindi nyo kailangan ng formula. Kasi tandaan ninyo basta perimeter, plus plus lang yan. Ano yung sabihin? Ito pong 10 sa baba, dahil yan ay rectangle. Kung 10 yan sa baba, 10 din yan sa taas. At kung 5 yan sa kanan, 5 din yan sa kaliwa. So, all you have to do is add everything. 10 plus 5 is 15. And 15 plus 10 is 25. And 25 plus 5 is 30. Therefore, your perimeter is 30 inches. Tapos na po ang usapan natin dyan. So, basta perimeter, hindi nyo kailangan mag-memorize. Kailangan nyo lang mag-plus. Pagdating naman sa area, hindi nyo na kailangang mag-memorize. Ita-times nyo lang o i-multiply nyo lang yung binigay niyang dalawang number. 10 times 5. So, magiging 10 inches times 5 inches. Kasi ang area naman po, yung nasa loob naman ng kanyang sinusukat. So, 10 times 5 is 50. At dahil sa inches po, dahil parehong letters yan, meron niyang invisible na exponent na 1. At pagka yung mga exponent na 1 ay minumultiply ninyo, nagdodoblin or ina-add yan, ano? So, magiging square inches ang ating sagot dan. Okay? So, ang perimeter mo, 30 inches. Ang area mo, 50 square inches. Anyways, yan po ay isang madali ang pasada lang para ipaalala sa inyo na hindi nyo kailangang magdusa. No? Ang dami kasi nagsasabi, mahina ang memory ko, hindi ko yan matatandaan. You don't have to memorize. Tanong niyo yung mga estudyante ko, hindi namin kailangang mag-memorize ng mag-memorize. Yun lang may gustong magtanda ng mga formula, pwede. Pero meron din tayong style para dun sa mga ayaw ng formula. Kasi nga, iba't iba tayo ng learning style. Ganyan po ang style natin sa AMV, no?
That's geometry. And then algebra, madali din lang po yan. Kaya nyo rin yang i-conquer, no? Aside from algebra, sabi ni Jamie, mag-enroll na kayo. Tataas talaga ang confidence nyo, promise. Ayan. Sipag ng mga estudyante natin dito ah. O sige, ano pa? Solving word problems on work. So, halimbawa, sabi niya, o itong si Jose, kapag siya ang nagtrabaho, 5 hours siya matatapos. Kapag naman si Pedro ang gumawa, matatapos siya 7 oras. Minsan tatanungin ka niya, o pagka nagsanib puwersa sila, ilang oras sila matatapos. Yan, mga ganyang klase ng tanong yung ating i-discuss, no? Pero yung work, ayan kaya nyo yan kasi ratio and proportion lang yan eh. Ano pa, yung mga statistics, mga mean, medium, no? Median, ayan, mga average, average. Ano pa, interpreting data, mga solutions, tsaka yung age. Yung age, pwede nyo bigyan ng panahon pero huwag kayo masyadong mag-dive dyan. Kasi kahit sabihin nyo na may ma-bring up, kunyari lang kasi sa mga sumunod na 5 CSE, pakonti po ng pakonti ang items para sa age. So, wala na mo pong makakapagsabi kung anong gagawin ng CSE ngayon. Posibleng maglagay sila ng age, posibleng hindi. Pero ang akin pong suggestion, huwag niyong i-prioritize ang age. Bakit? Kasi kung matagal nyo na yung tinig sa tigiliran, huwag nyo po yung bunuin ngayon. It's not practical. Unahin nyo yung mga una kong binanggit. Percentage, discount, markups, etc. Okay? Okay. So ano pa? PEMDAS. Yung PEMDAS, yung order of operations natin ha. Kasi ano rin yan eh. Puntos din yan. Saka yung mga rate of increase or decrease. Halimbawa, yung previous na price ng patatas o sibuyas kunyari umabot yan ng 300 pesos per kilo. Tapos yung presyo niya naman ngayon, yung presyo ngayon ano na lang 80 pesos per kilo. So tatanungin ka niya, ano yung rate of decrease? Yan. Pag-aralan din natin yan. Kung sakali sabihin nyo, V, napakadami naman yan, di ko naman kaya. Huwag nyo hong pilitin. Pero dito kasi sa AMV, walang pilitan. Kung sa tingin mo kaya ng brain mo na mag-attend ng session, mag-attend ka. Pero kung hindi mo kaya, you can skip the class and you can just watch the recording. Okay? Meron din tayong mga measurement conversions. Punta naman tayo sa English at Filipino. Siyempre, hindi mawawala dyan yung grammar. No? Ano-ano bang nandiyan sa grammar? Yung subject, verb, agreement, yung pronoun, antecedent, agreement. Nandyan din yung verb tenses natin, no? Mga perfect, mga has, have, had, verbs, prepositions, articles, Ano pa yung mga pronouns natin? Dapat tama yung pronouns natin. Mga adjectives, mga adjectives and adverbs. Yan. So, both in English and Filipino, no? So, halimbawa, sa Filipino, tatanungin nyo, no, ano bang pwede dapat kong pag-aralan sa Filipino? Halimbawa, saan mo ginagamit yung nang at saan mo ginagamit yung nang, no? Saan mo ginagamit yung dito at saan mo rin ginagamit yung rito, yung doon, tsaka roon. Filipino yan. Okay? So, grammar. Kailangan natin yang suyurin. No? Pero definitely, pinakaunahin nyo dyan yung subject-verb agreement. Kailan nyo lalagyan ng S at hindi lalagyan ng S ang inyong verb. Sabi ni Sinawan, hi coach, sabi ni Corolla, mag-English bootcamp na tayo. Sa mga hindi nakakala, meron kasi tayong math bootcamp, no? Lahat ng math pinag-usapan natin dyan. English bootcamp. Gustong-gusto ni Corolla mag-English bootcamp. Sabi ni Sinawan, andito mga classmate ko. Oo nga sisipag ng mga susante ko. Grammar, ano pa, vocabulary. Ito sino sa inyong hirap sa vocabulary? Type letter V. Kung hirap kayo sa vocabulary. Sinong hirap sa vocabulary? Oo, sige. So, ililista ko lang dito kung ano yung mga ideally pag-aaralan ninyo sa vocabulary. Ano pa nga ba tong isa? Confusing words. Ayan.
Sabi ni Mia More Legaspi tsaka si Chengay. Ayan, hirap sa vocabulary. Okay, ito po ha. Dito po sa AMV, hindi po ako nagtuturo ng synonym. Hindi rin ako nagtuturo ng antonyms. Bakit? Abay, napagkadami po ng English words. Ha? Kahit po 5-month review course ko, hindi po ako nagtuturo niyan. Why? I think it's a waste of time. I think it's a waste of time. Bakit? Kasi kung ginamitan ka ng word na, kunyari lang sa isang sentence, he was in a clandestine operation last year. Oh, tapos ang sabi niya, ang word na kailangan yung malaman ang meaning clandestine. Eh, kung hindi ka familiar sa clandestine, itinuro ko sa yung synonyms niyan, which is secret, no? Or confidential. Kahit ituro ko yan sa'yo ngayon, sa dami ng kailangan mong pag-aralan, hindi mo yan matatandaan. No? Bakit? Kasi unang-una sa lahat, mas matatandaan yung isang bagay kung number one, na-appreciate nyo siya. Number two, lagi mo siyang ginagamit. No? Eh kung hindi ka naman gumagamit ng salitang clandestine araw-araw, kung hindi ka pulis, hindi ka sundalo, you're not really gonna use this word. So, it's not practical. Bakit? Ang dami naman po ng scope. Sa iba na lang tayo mag-focus. Katulad ng homophones. No? Ano ba yung homophones? Ito yung mga magkakatunog. No? Pero magkakaiba ng meaning. Halimbawa, itong loose. Loose. At saka loose. No? Magkatunog sila pero magkaiba sila ng meaning. Yan. Mag-invest kayo ng time dyan sa homophones. Okay? Idiomatic expressions. Mag-invest kayo ng time dyan. Meron din tayo yan sa AMV Learning and Development Center. It's a piece of cake, it's the walk in the park, burning the midnight oil, and so on. Confusing words, kailangan din natin pag-aralan yan para meron tayong dalang bala. No? Pero synonyms and antonyms, I wouldn't recommend it. This is not the time for that. Ano pa? Reading comprehension, kailangan natin pag-aralan. Ah, sabi ni Sinawan, okay lang coach, happy kami kapag nagtuturo ka na. Oh, thank you so much, Sinawan. So, ang reading comprehension, marami pong nag-iisip na dapat daw basahin mo lahat. Maraming takot dyan kasi dapat daw. Suyurin mo lahat yung binabasa mo para masagot mo yung tanong. Hindi po. Hindi po yan accurate, no? Kasi ayan, basta meron po tayong strategy dito sa AMV, may mga hack tayo kung saan kahit hindi kayo magaling sa vocabulary, no? Sa mga nakapanood ng live ko dito, nag-reading comprehension demo ko eh. Siguro 7 words yung hindi alam kung anong ibig sabihin. So tinakpan namin yung mga hindi natin sigurado kung anong meaning. Nasagot pa rin po naman yung tanong, no? So dito po sa AMV, mahalaga kayo pagdating sa ganyan. Ito naman pong verbal analogy, marami rin ang takot dyan. Hindi nyo rin po kailangan maging expert dyan. Hindi nyo kailangan sauluhin kung anong pangalan ng mga female, ng mga male, at saka ng mga baby animals. Hindi nyo kailangan sauluhin yan. Tsaka yung mga group of animals, hindi nyo rin po kailangan sauluhin yan. No? You don't have to memorize that. Bakit? Nag-evolve na po ang exam. Hindi na po ito entrance exam ng college. Okay? Hindi na po. So dito po sa AMV, meron din tayong hack para mas mapadali yung verbal analogy. And of course, hindi po mawawala yung paragraph organization. So marami po ang, sabi ni Vina, medyo may liwanag na ang PRB. Si Vina yata nag-attend kanina eh. No? So, ang paragraph organization, hindi rin po natin kailangan basahin lahat ng mga salita sa lahat ng talata. Tagalog man yan o English kasi meron tayong hack kung saan sisilipin mo lang yung first 2, 3 words ng bawat talata or paragraph. Gets mo na kung siya ay nasa huli, nasa unahan, and so on. At yung pinakakinakatakutan po ng lahat ay ang assumptions and conclusions. Ituturo po natin yan sa final coaching. Kaya make sure to attend, lalo na sa mga estudyante ko. Pagdating ng final coaching, mag-attend kayo ha. Kasi yung assumptions and conclusions na dati yung kinakatakutan, ipapakita at ipapatunayan natin sa inyo na kaya nyo po yung tapatan. No? Kaya niyo sagutan. Punta na lang tayo sa general information. No? Meron tayong Philippine Constitution. Hindi na kailangan sa uluhin lahat, pero yung mga salient points lang yung code of conduct, no? Yung mga gifting, SALN, ganyan. Yung environmental protection, ito ang update dito. Dati wala halos lumalabas yan. Pero nung August, ang
dami daw lumabas na question sa environment protection. No? Sabi ni Corolo, finding errors, kayang-kaya niyan. Sabi ni Sinawan, good night. All, good night coach. Mag-enroll na kayo sa hindi pa nakakapag-enroll. Grab every promo hatid ni Coach Fee. Alagaan kayo niya ng maayos. Tulungan niyo din sarili niya para makapasa tayong lahat. Avail the promo to be one of the future pastors of CSC AMV Learning Development Center. Gives us big priorities in the near future. God bless us all. Wow. Thank you so much for that wonderful message, Kinawan. And have a good night. So, yung human rights policies, meron din po tayo niyan at saka current events. So, sa final coaching, hindi po natin higimayin tong human rights policies at saka current events. Meron tayo mga handouts na ilalagay sa Google Classroom and then supplemental videos din, no? Punta naman tayo sa clerical operations. Kung kayo po ay magte-take ng sub-prof, meron tayong dedicated na webinar para sa inyo para i-discuss ang documentation, filing procedures, official correspondences, communication devices, organization roles, and alphabetization. At doon po sa mga mag-take ng prof, syempre meron kayong logic. Di ba? Yan lang naman po ang scope ng civil service exam, pen and paper test. Pati doon sa mga magko-comics, yan din po ang scope niyan. Kaya mas maaga kayong mag-aaral, mas maganda, no? At kung kayo naman po ay nag-self-study, sana nakatulong sa inyo yung lista natin kanina para ma-check nyo rin yung sarili nyo. Nasaan na ba ako? Ilan na ba dyan yung pinag-aralan ko? At alin-alin pa dyan yung dapat ko pang pagtiyagaan, dapat kong bigyan ng time at saka suyurin, no? Kasi po alam ko na ngayon nauuso yung salita na I manifest it, no? Nagma-manifest na sila ay papasa. Ako naman po ay agree dyan. Pero ang akin pong paniniwala dyan, it's not enough to manifest. It's not enough. Although nakakatulong yan. But you have to take action and really give it your best. Again, it's not enough that you manifest. Kasi iba yung nagma-manifest ka, natutulog ka, or umaasa ka lang. Doon sa nagma-manifest ka, sinasabayan mo ng kilos, tiyaga, panahon, pasensya, at saka focus. No? You have to give that your very best. Bakit? Kasi pag binigay mo na yung very best mo dyan, no? Hindi mo na yan binaliwala katulad nung ginagawa mo dati. Anong pwedeng mangyari sa iyo dyan? Aba, napakalaki po ng pagkakataon na itong March 3 natin, lalo na doon sa mga nag-take na before, napakalaki po ng chance na your March 3 CSE is going to be your last, no? So make March 3 your last CSE. So yan po, napaka-effective ng manifestation na yan, no? Can you say that to yourselves? March 3 is my last CSE. Pag yan, lagi nyo sinasabi sa sarili ninyo, lahat ng mga desisyon nyo sa buhay, pamula ngayong gabi, umaga, bukas ng umaga, hanggang sa weekend, hanggang sa next weekend, yan na po ang lagi nyong uunahin. Kasi sabi nyo, March 3 is my last CSE. So, bigyan nyo na yan ng oras, ng focus, at saka ng strategy. No? Unahin nyo na ang sarili nyo kasi alam ko naman ginagawa nyo yan for your respective families and loved ones. Kaya para matulungan namin kayo, ang AMV ay nag-aalok po ng napakalaking diskwento. Sa mga magte-take ng CSE, meron pa tayong final coaching. May pag-asa pa po kayong makapag-aral para mahimay yung mga balang dapat ay dala ninyo sa March 3, no? So, ang regular rate po niyan ay 3,000 pesos. Nakasale po yan ng 2,000 pesos lamang until tomorrow, February 14. Yung mga magte-take naman ng CSE sa August, yan po ay 10,000 pesos pero nakasale yan ng 5,000 pesos, good for 5 months na yan. Yung mga magte-take ng Fire Officer Exam or FOE, sa June 2 po ang exam ninyo, meron tayong 2-month review. From April to May 31, 2,200 na lang po yan until tomorrow. Yung mag-take ng Penology Officer Exam or POE, may final coaching tayo, no? Yan po, instead of 3,000 ay 1,500 lang po until tomorrow. Yung mag-take ng Basic Competency on Local Treasury Exam, mga gustong maging treasurer, may 2-month review po tayo.
Ang exam niyo po ay sa June 2 instead of 8,000. Ang babayaran niyo lang po ay 4,000 pesos if you enroll until tomorrow. At yung mga magnanapolcom po sa June, wala pa pong exact date yan, pero sa June na po yung susunod nating batch. Ang final coaching natin for 2 weeks ay 3,000 pesos. Nakasale din po yan ng 1,500 pesos only. So, screenshot nyo na po ito at i-share nyo rin yan sa mga sa tingin nyo matagal nang naghihintay ng sale ng AMV Learning and Development Center. Ito po mga binabayad nyo na to sa AMV, yan po ay talagang siksik, liglig at umaapaw. Pinaghihirapan ko pong tunay yan para ako ay mag-research. How can I still make it a lot easier for the students to understand what I'm saying? Kasi po ako ay 46 years old, nakita nyo naman, dami kong puting buhok, ano? Alam ko na kapag tayo ay pamilyado na, breadwinner tayo, decision maker tayo, naghahanap tayo ng regularization, naghahabol tayo ng promotion, naghahagilap tayo ng trabaho sa gobyerno, o ng additional na credential. Alam ko po yan. Hindi natin yan mabigyan ng 100% attention. Alam ko na kapag kaharap ko ng mga estudyante ko sa Zoom, maraming iniisip. Meralco, renta, pamilyar, tuition, allowance, pagkain, at kung ano-ano pa. Kaya po ako, pagkaharap ko mga estudyante ko, I make the explanation as brief as possible. Kasi alam kong napakaikli na po ng attention span ng mga adult learners ngayon. Hindi ko kayo masisi, napakahirap ng buhay ngayon. Kahit galing ka na ng work ng buong maghapon, kailangan mo pa rin rumakit sa gabi. Kahit nagtrabaho ko ng Monday to Friday, kailangan mo pa rin sumideline at tumiskarte ng Sabado at Linggo. Kaya po gumawa tayo ng programa na ang Zoom session natin hindi ganoong kahaba. At meron tayong Google Classroom para in case hindi ka available o gusto mong ulitin yung recording, nandyan yan. Basta meron kang smartphone, tablet, laptop, or desktop. Pwede mong panoorin ang mga easy to understand videos natin. Meron mga quizzes na may answer key, may solution. Pwede mong i-take any time of the day, any day of the week, anywhere you are, basta meron kang internet access. And higit sa lahat, meron kayong Google Chat. Diyan yung makakausap kami at yung inyong mga kaklase for support. At sa final coaching po, kasama natin yung mga ates and kuyas ninyo, yung mga previous passers, yung mga passers po natin ng 2022 and 2023 para ma-inspire kayo, mabigyan kayo ng motivation, no? Mabigyan kayo ng positive vibration. So yan, grab the opportunity, no? So we will make sure na you will be all set for the March 3, 2024 CSE-PPT. Hayaan yung alagaan namin kayo. No? Kita nyo na may mga estudyante namin, kakatapos lang nila ng mag-aral, tapos nag-mock test sila, hanggang ngayon nandito pa rin. So kasi positive po kasi ang learning environment dito. It's safe. No one laughs at you if you make a mistake. No one will bully you if you are wrong. We actually encourage people to make mistakes. Bakit? Para mas ma-explore ninyo how are you going to approach it differently next time. Okay? I'm looking forward to having you in my class. Let me take care of you. Let me help you pass the CSE. Ha? Kasi alam ko pong gusto nyo nang ipasa yan. At alam kong nararamdaman nyo na kailangan nyo lang ng konting alalay. Ha? At ako pong mag-aalalay sa inyo. Alright? Okay. Sabi ni Corolo, sabi ni Corolo, 2,000 pesos nyo gagawin ni Miss V na salary grade 15. Teresa. Pero kidding aside, meron na po tayong mga estudyante na na-regularize at na-promote kasi po nakapasa na sila ng CSE, sub-prof and prof. Sabi ni Corolo, gawa na po, pirma na lang ni Mayor ang cool. Alright, so paano? Maganda yung ating kwentuhan ngayon, ha? So, invest in yourselves. Okay, alam ko marami nagkalat dyan na mura daw. Unfortunately, hindi naman sila yung nagtuturo. Kung kakayanin ninyong unahin ang sarili ninyo, malalaman ninyo na it's worth it. Tanong yung mga estudyante ko, sulit na sulit ang kanilang pag-invest sa kanilang sarili. No? Because it builds your confidence, it builds your skill set, it broadens your knowledge, and you confirm to yourself that you are naturally intelligent. Kasi hindi lang tayo nag-aaral dito ng mga math, English eh. Meron din tayong confidence building strategies. By the way, yung mga estudyante ko ha,
Meron tayong session this week or next week para ma-overcome natin yung phobia natin sa mga proctor pag nagpapaalala sila ng remaining time. Sinabi ko na yan sa batch 3D kanina, pero sa mga estudyante kong nasa batch 3A, 3B, 3C, meron po tayong session on how we're going to disassociate yung reminder ng proctor para kapag nasa testing center na kayo, hindi kayo magugulat, hindi kayo maiinis kapag sinasabi ng proctor niya na 1 hour remaining or 1.5 hours remaining. Okay? By the way, meron nga pala kaming announcement. Ah, sino dito ang gusto ng libreng final coaching access? As in, the entire thing. Libre. Wala kayong babayaran. Kasi, meron tayong pakulo. Yeah, may pakulo tayo, ah. Okay. So kami po ay pipitas, no? Magra-raffle tayo ng scholarship ng final coaching. So, i-share nyo na to sa mga hindi makapag-enroll kasi walang pang tuition. Buti pinaalala ni Carm sa akin. Meron tayong TikTok account. Gumawa tayo ng bagong TikTok. Ano nga ba dapat gawin? May TikTok tayo ah. Hanapin nyo ang AMV Learning and Development Center sa TikTok. Anong gagawin? Subscribe. Subscribe and follow. Subscribe and follow lang. And then that's it. Repost. Okay. So, I just got the instruction again just now. I forgot about it earlier. So, ano pong mechanics natin? Meron tayong dalawang ira-raffle off na 100% scholarship para sa ating CSE PPT final coaching, no? Nagaganapin from Feb 19 to March 1. Wala kayong babayaran kahit ano. To join the raffle, kailangan nyo pong mag-participate sa ating pakulo para sa TikTok, no? Kasi binubuhay natin yung bago nating TikTok na account. So hanapin nyo kami sa TikTok ha, AMV Learning and Development Center. So ifa-follow nyo yun, tapos magre-repost kayo ng isa lang sa mga videos namin. Follow and repost, right? That's it, right? 2 steps lang. Follow our TikTok profile or account, repost any of the videos there. And then mag-comment kayo dito ng done. Ibig sabihin, tapos na. Okay, so 3 easy steps ha. Number 1, follow our TikTok account. Number 2, mag-share kayo ng kahit na ano doon. Kukunti pa lang naman yan. Dapat makita namin yan sa inyong profile. Meron bang privacy yan? Like public? Wala naman. Public, dapat public. And number 3, i-comment nyo dito. Done. Para ma-check namin yan. Okay? So, kailan ang raffle natin? We're gonna hold it on Sunday. Tama ba? We're gonna hold it Sunday so that you can join the final coaching session on Monday. Ayan. So, yan ang pakulo natin, ha? Ayan, sabi ni Jennifer Belen Susaya, siya daw tsaka si Main Lunag. Ayan, nasa TikTok po kami. So, just follow those steps and then mag-comment kayo sa baba ng done kapag tapos na ang raffle natin. Ah, nakapost pala sa AMV. Wait lang, hanapin ko. So, doon sila magko-comment. Ba't ganito yung instructions ko? Ang gulo-gulo. Sorry, guys. Hindi po ako ganyan magturo. Sorry. Hindi kasi ako sanay sa TikTok. Wait lang Sinasanay natin ang sarili natin sa mga ganitong pakulo. Okay. So, ipapakita ko sa inyo yung post natin na we are on TikTok. So, doon po kayo magko-comment ng done. Hindi ko siya makita. Ah, really? Is it here? Okay. Ah, this one. Okay. I-share ko yung screen. Okay, share ko yung screen ngayon. Sabi, Dan, ang bilis niya, oh. Ito. So, dito sa page natin, pag nag-scroll down kayo, makikita nyo tong post na to. AMV is now on TikTok. Make sure to follow us there para mapabilang kayo sa ating raffle. Ano ito? Abangan. Yan, mag-comment po kayo dito ng Dan. Ayan, oh, may mga tapos na pala dito. Okay, so mag-comment kayo dito ng done, tapos mag-share kayo mag-repost kayo ng isang video, and then, anyways, alam nyo na yan, di ba? So follow, repost, and then comment done dito po sa pinapakita kong post. Yan, so para magkaroon kayo ng chance na kayo ay makakuha ng libre
100% na access sa ating final coaching. Okay? Ayan. So, puro good news tayo ngayon, ha? Alright. So, yan po. Sana nakatulong sa inyo ang ating munting live session tonight. Tandaan, kayo ay likas na matalino. Distracted lamang tayo at medyo dahil na rin sa mga pinagdaanan sa buhay ay nagdududa tayo sa ating sariling kakayanan. Pero dito sa AMV, papatibayin natin ulit ang inyong loob. Papatunayan namin sa inyo, matalino kayo. Okay? So good night po sa inyong lahat. Onward, forward, and upward. Magandang gabi po sa inyong lahat.